Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Ito ay ibahagi kong video sa inyo. Ito ay 3 taong video na namin kung saan ito yung hindi ko malilimutan na ekspedisyon namin dahil sa napakataas ng bundok. At hindi lang yan, 3 oras kaming naglalakbay paakyat na ang iba dyan ay hinimatay na, hindi lang makikita sa video, pero grabe talaga, kaya hindi ko malimutan. Well, ito yung creek kung saan meron ding mga ganyan, man-made signs. Kaya dito pa lang sa river pala ito, ang laki dito pa lang sa river na ito ay meron to kaya lang hindi ito ang sadya namin. Ang sadya namin ay yung pinakatuktok ng bundok, merong legendary treasures. At itong kasama namin ay sabi niya ay tatlong coffin or 3 pansyon ang nakita niya noong binata pa siya doon sa bundok, kasi sumasama siya sa tatay niya na mga ngaso doon sa bundok sa ibabaw. Pansyon daw talaga, hindi siya magkamali. Size ng pansyon. Akala nila noon ay mga patay na mga na mga sundalong Hapon na pinapansyon. Pero ngayon alam naman natin na kapag pansyon sa ibabaw ng bundok na malayo ay siguradong may laman na kayamanan. Kaya yan ang aming ekspedisyon ngayon. Dito pa lang ay basa na ang sapatos namin. Dito pa lang sa entrada pa lang ng bundok ay mayroong river sa kanyang baba. Ganda ng presko yung pakiramdam mo kapag nandyan ka sa river na yan. Hindi ko tinanggal yung buses ng river yung tunog ng river, kasi tranquilizing siya. Yung tranquility, parang may parang may nagagamot yung sakit mo pag nakarinig ka ng ganyan. Nature na nature. Kasama ko pa rin ang Dapinjuluman, saka yung itong crew namin. Ang apat diyan ay taga rito na lugar. Kaya kung nanonood tong mga kasama natin, shout out sa inyong lahat mga brother in ka-TH. Alam ko hindi nyo nabalikan yan kasi ang hirap talaga balikan, di ba? Ang layo-layo, paakyat, hingalin ka kung may sakit ka na, baka may stroke ka pa doon sa itaas. Lalo na sa pagbaba, sumasakit ang tuhod ko sa pagbaba dyan. Ang mahirap sa dalawa, kung papiliin kayo, pagbaba or pag-akyat sa mataas na bundok, ay napakahirap ang pagbaba. Ang pag-akyat ay hihingal ka pero hindi masisira ang mga knee joint mo. Ang mga joints, ang mga tuhod, hindi siya masisira sa paakyat, pero sa pababa ay naku, nandiyan na. Diyan talaga ma-damage yung yung tuhod mo sa pababa na ganito na 45 degrees slope ang bundok. Kaya dito mahalata niyo mga ka-TH. Lahat ito paakyat to 3 oras ang pag-akyat namin, kasi patigil-tigil kami kapag grabe na yung hingal. Tigil muna kami, hindi ko lang pinapakita yung masyado kaming matagal tumigil. Ganyan lang, pinutol-putol ko lang, pero tagal talaga. Sabi ko nga sa kasama ko, ayoko nang bumalik kahit sabihin nyo na na nandiyan na yung pansyon. Ang problema kasi dito, kasi nawawala ang pansyon, naglandslide ang bundok. Ang tuktok ng bundok ay naglandslide, natabunan daw yung mga pansyon, kaya hindi nila ma-estimate kung nasaan, kasi ang laki.
Kaya yun nga ang problema. Kasi natabunan eh. Imagine 3, di ba? Sa 3 ay mayroon talaga yan. Anong ginagawa ng pantyon sa ibabaw ng bundok? Kung mga namamatay na na mga farmer ay sabihin natin namamatay na sundalo, bibili pa ba sila? Bababa pa ba? Bibili pa ng simento para gawing pantyon? Hindi na. Di ba kasi ang layo-layo? Galing sa syudad, sasakay ka pa eh. Tatawid ka pa ng river. Naakyat ka pa ng 10 kilometro. Grabe. So, ito talaga ay Japanese-made pantyon. Kasi yung ginagamit nila na pang simento ay yung ginagamit nila sa paggawa ng mga bunkers. Defensive bunkers sa kabundukan. Kaya yung sobra na simento, yun na rin yung ginawa nila ng mga treasure chamber. Na minsan nakikita natin na pantyon. Bihira na lang ngayon sa panahon ngayon na mga tao sa bundok na hindi nakakaalam niyan. Ngayon alam na ng mga tao na kapag pantyon sa bundok ay may laman eh. Dito lahat paakyat ito. So dito talaga makikita nyo kung sa pag pa lang ng site, sa paghanap pa lang mahirap na eh. Ayan grabe. Slope yan. 45 degrees. Kaya ito yung mga totoong paghahanap, adventure, expedition, paghahanap ng treasure. Hindi yung hukayin mo lang diyan lang sa sa likuran ng kapitbahay na bahay, di ba? Yung iba ay gumagawa lang eh. Paghukay nandiyan kaagad sa hanggang biwang lang, treasure na eh. Maraming views. Itong sa atin na kunting views lang, bukas ito eh. 2,000 views lang to eh. Kasi hindi ako nagpapakita ng yung mga videos na napanood nyo yung sa iba, di ba? Nakakuha sila ng box, merong mga laman. Mga gold bars. Mga banga, meron ding mga laman. Yung mga banga na nahukay nila na hanggang baywang lang ay napakaraming ginto. Diba? Kung isipin natin kung talagang nakakuha sila ng ginto, bakit kinabukasan gagawa na naman ng video? Yun ang hindi ko iniisip na gagawa ng ganyan. Kasi masisira ang ating pagdating ng panahon na matanda na tayo ay kantyawan yung ating channel. Maganda na itong realistic talaga. So ayan grabe. Ang taas niyan. Kapag gugulong ka dyan, doon ka pupulutin pabalik sa river eh. Grabe, kaya ayoko nang bumalik eh. Sabi ng mga kasama ko dyan, balik daw kami. Sabi ko hindi na. Kayo na lang maghukay. Total, na-detect naman namin eh, pendulum. Grabe, ayan gumapang na Yung pag-akyat, kasama kamay. Napakatarik talaga, slope. 45 degrees. Yan humihinga lahat eh. Shoutout nga pala sa ating mga katiyats na nanonood ngayon sa ating channel, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. At shoutout dyan sa buong Luzon, dyan sa Cordillera, marami tayong subscribers dyan. Shoutout sa inyo dyan sa Cordillera, Baguio City, dyan din sa Negros, marami tayo dyan sa Negros. At siya nga pala, merong sumabog daw yung bulkan sa Negros na Kanlaon eh. Kami ay nakikiramay sa mga naapektuhan dyan. At huwag kayong mag-worry, nandyan na si PBBM eh. Papunta na si PBBM kanina pa. Siguro nakarating na dyan. At dala-dala yung tulong para sa inyo. Mabuhay mga taga Negros, huwag mawalan ng pag-asa. Suot lang kayo ng face mask palagi dyan. Kasi sumasama sa hangin yung
Masama na gas yan yung galing sa volcano, nakasisira ng lungs. Grabe ang panahon ngayon, ang trial talaga. Ito na nga yung timeline ng ng end of times, end of days. Sabi sa Biblia ay darating yung napakaraming sakuna at magkagulo, magkagira-gira. Ito na nga yung mga signs signs of end of times, yung matatapos na ba. And then sa dulo nito ay mayroong lalabas na isang gwapo at charming na makapangyarihang tao na mag-control sa buong mundo. Yan na yung tinatawag na one world government. At pagkatapos niyan, mga 7 taon daw yan, sabi sa Biblia, na i-control ng taong yan. Ang taong yan yung tinatawag na The Beast 666. At i-control niyang ng maganda ang buong sanlibutan ng 7 taon. Pero pagkatapos niyan ay lalabas na ang the second coming of our Lord. At doon na maghusga. Yun na yung rapture. Okay, so pasakalye lang yun para maaliw tayo. Ito na, malapit na kami. Ayan, so malapit na to. Grabe talaga, ang sadya namin dito ay pag-detect lang hindi paghukay. Sino pang maghukay diyan pagdating lahat laspag na? Wala nang mga lakas. Yung isa diyan 30 years old, yun yung nagdala ng bag ng aming mga gamit. Pero itong nauna sa isinta na to si Mario. Andin yung iba ay 50 mahigit. Kaya may mga edad na, pero eto, pa rin. Try pa rin paghanap ng swerte. Hindi natin baka matsambahan na lilitaw yung kabaong ay migdad yung coffin, yung pansyon, baka lilitaw. Napakaswerte. Ito, pababa na kami. So, tuktok na ito. And then, pababa kami sa kabila. And then, doon na mag-detect. Grabe talaga, no? Ito yung adventure kasi kung sa Manila pa ito, ang dami na sigurong banakon dyan. Ang dami ng King Cobra. At nandyan na naman yung si Prince Cobra. Shout out sa mga mandarakip ng Cobra dyan sa Manila. Dapat isama pala si Prince Cobra dito sa amin, no? Kasi maraming Cobra dyan hindi lang mahuhuli. Tumatakbo Yung mga Cobra sa Manila hindi tumatakbo So ito yung lugar, ito yung unang lugar na narito daw yung isang pansyon dito daw. At din sa unahan ay doon daw yung 2 pansyon. Binata na siya ito si Mang Mario, binata na daw siya noon Talagang simento daw talaga na pansyon. Nakikita niya, dumadaan pa nga daw sila So sa kanyang memorya, sa kanyang alaala, dito daw talaga yun. Kaya nga lang nag-landslide doon, nandyan nga yung lupa Landslide. Kaya natabunan siya. Ito namang mga dowsing rod. Ang maganda kasi sa dowsing rod, kapag mga chamber lalo na gawa ng semento, yung parang mga septic tank na nakabaon, madetect niya, subukan nyo mga katiyats yung nabaon na mga septic tank. Mahanap niya talaga. Kasi merong laman na tubig yan, di ba, ang septic tank. At hollow siya. So kapag may anomalya ang lupa na hollow, void, mag-ikis dyan ang dowsing. Kaya ang dowsing ay hindi talaga ginto ang hinahanap niyan, kundi mga void space, soil abnormality, yung parang biglang nagbago yung
yung layer ng lupa, yung ganun, na nagiging loose or chamber talaga yan eh. Yung mga pocket underground, may pocket na may laman na tubig, mag-detect yan. Kaya ang tsansa dyan, kasi kung meron talagang bunker, merong laman na tubig yan. Kasi hollow siya eh, kaya nagkaroon ng tubig ang mga treasure chamber. At yan ang madetect ng dowsing, yung mga chamber na yan. Itong mga AKS naman, mga electronics, ay napakasensitibo. Sensitive talaga siya. Pero pangalawang option lang yun natin. Dito tayo magbase sa mga ancient tools. Mamaya si pendulum ang mag-ano dyan, mag-detect din. Kaya kung merong mga chamber dyan na area, mag-ikis talaga ang dowsing kapag napadaan. At ito namang mga electronics ay ang hinahanap niyan ay yung singaw ng ginto eh, yung aura. Pero may ano siya eh, may similarity, may kaparihas sa dowsing. Kung saan malitik ng dowsing ay malapit din doon, iikot siya. Ang problema lang kasi kapag ganitong bundok, tapos walang bato na may marka, ibig sabihin walang marker. Katulad nito, wala talagang marker. Kaya ang kailangan ay mga kagamitan na locator, katulad ng yung mga umiikot mga manual ng pendulum, ng dowsing. Makakatulong na rin yan sa paghanap. Basta ang importante, merong live pointer. Ang live pointer kasama namin dyan, yung matanda. Kasi binata na siya eh. Nang dumadaan sila dyan, nangangaso ng kanyang ama ay dyan talaga nadaanan nila yung pantheon. Kaya ito, si pendulum, umiikot din ang kanyang pendulum sa na-detect ko. Kaya pwedeng may chamber dyan, pwedeng may anomalya ang lupa, pwedeng merong old atabay, pwedeng nandyan nga yung pwedeng nandyan sa ilalim ng lupa yung tinatawag na pantheon at pagkapuno na ng tubig, madali siyang masagap ng dowsing rod kapag may tubig ang chamber. So ayan, ina-angle ni pendulum kung doon ba talaga. So tatlong istasyon siya, tatlong posting. So doon nga. Kaya pwedeng hukayin yan. Kung hukayin namin yan, wala kaming dalang gagamitan. Kasi nga ang mission namin ngayon ay pag-detect lamang, pag-remap. So pwede na yan kasi nandito ang live pointer. Importante merong live pointer kahit na walang markers. Okay, so approved. Positive ang ating detection. At kami magpaalam na ng aking treasure hunting crew. Hanggang sa muli mga ka-THs. God bless us all.